Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay December 20 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral ng DPWH, iimbestigahan ayon sa ICI. Holiday Exodus magsisimula ngayong weekend. Higit 50 o 50 na alkalde magpapatayo ng mga silid-aralan ayon sa DepEd. Todo balita. ₱100 million worth ng frozen food na walang permit nasabat sa Navotas. Todo balita. Sa balitang lokal na pamahalaan ng Pangasinan, maganda ang performance sa revenue sa Region 1. Todo balita. Local Civil Registry Office ng Bayambang dinala ang info drive sa barangay. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, beach volleyball team ng Pilipinas gold sa katatapos na laro nila sa SEA Games. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng malalimang investigasyon hinggil sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na isa sa mga pangunahing personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI na layunin ng investigasyon na matiyak na walang naganap na foul play sa pagkamatay ni Cabral. Umapaya rin naman ang ICI sa mga law enforcement agencies na kaagad na itabi at pangalagaan ang lahat ng dokumento, gadgets at computers ni Cabral para sa posibleng pagsasagawa ng digital forensic examination. Nagpaabot din naman ng pakikiramay ang komisyon sa mga naulilang kapamilya at kaanak ni Cabral. Una nang sinabi ng ICI na iimbitahan nila si Cabral bilang resource person sa isinasagawang investigasyon ng ghost at substandard flood control projects. Nitong Huwebes ng gabi, si Cabral ay napaulat na natagpo ang walang malay sa isang bangin sa Cannon Road sa Benguet.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating PNP Chief Nicolas Torre III bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kahapon. Papalitan ni Torre si Procopio Lipana. Matatandaang inirelieve sa pagiging PNP Chief si Torre noong August 2025. Una lang sinabi ni Torre na bukas siya sa kahit anong posisyon na ibibigay sa kanya ng Pangulo. Kinumpirma naman ni Education Secretary Sani Angara na mahigit 50 na alkalde na ang nagboluntaryong magpatayo ang kanilang lokal na pamahalaan ng silid-aralan sa kanilang lugar alinsunod na rin sa programa ng Department of Education o DepEd na pagpapahintulot sa mga local government units na magpatayo ng mga silid-aralan. Kabilang dito, ayon kay Secretary Angara, sina Mayor Benji Magalong ng Baguio City, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Vico Soto ng Pasig, Mayor Dada Hataman ng Isabela Basilan, at mahigit 50 na mayors ang kausap nila kahapon na nagsabing willing sila na ang kanilang lokal na pamahalaan ang gagawa ng at very transparent sila sa costing at feeling nila magagawa nila ng mas mababang halaga ang silid-aralan, pahayag ni Angara. Nabatid na tanging ang Department of Public Works and Highways o DPWH lamang ang nagtatayo ng mga silid-aralan, ngunit sa ilalim ng bagong programa, pinahihintulutan na rin ang mga local government units na tumulong dito. Napag-alaman na sa ilalim ng programa ng DepEd, pinahihintulutan na ng ahensya ang mga lalawigan, lungsod at munisipalidad na may sapat na kakayahan na direktang magpatupad ng classroom construction projects na ang pondo ay ida-download mula sa national government. Muling nag-turnover ng 71 million pesos na cash si DPWH o sa Department of Justice si dating DPWH Engineer Henry Alcantara nitong Biyernes ng hapon. Ang nasabing halaga ay bahagi ng ipinangako ni Alcantara sa DOJ na isusole ang mahigit 300 million pesos na sinasabing kickback sa flood control projects scam. Una nang nagsoli sa Alcantara ng 110 million pesos noong November 28. Sinaksihan ng mga opisyal ng Department of Justice at mga kinatawan ng Land Bank of the Philippines at Bureau of Treasury ang turnover ng nasabing halaga para sa restitution commitment nito para ganap siyang maging state witness sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Sa kasalukuyan, si Alcantara ay provisionally admitted sa Witness Protection Program, gayon din si dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Asahan ang 5 to 10% na pagdami ng masasakyan sa Metro Manila ngayong weekend dahil sa dami ng mga pagbiyahe patungo sa mga expressway ayon sa Toll and Regulatory Board. Sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpus, simula na ang Biyernes ng hapon hanggang gabi ang pagsisikip ng trapiko dahil sa pagdagsa ng mga sasakyan palabas ng National Capital Region dahil sa dami ng papauwi sa mga probinsya para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasunod ng mga idineklarang bakasyon. Pinayuhan ang mga motorista na planuhin ng maaga ang kanilang pagbiyahe. Gayunman, hindi pa rin titigil ang mga road expansion para matapos na sa lalong madaling panahon at agad na mapakinabangan. May full deployment din ang mga concessionaires ng mga security, patrol vehicles, traffic management personnel at incident response teams para umalalay sa trapiko at emergencies. Ilang araw bago ang Kapaskuhan, nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 100 million pesos na halaga ng hinihinalang illegal at hindi ligtas na frozen meat, isda at iba pang produktong agri-fishery sa isang nagpapatuloy na operasyon sa Navotas City. Batay sa mga search warrant na batid na lumabag sa Republic Act No. 10611 o Flood Safety of 2013 ang cold storage warehouse sa Navotas City. Isinagawa ng CIDG National Capital Region Regional Field Unit katuwang ang intelligence group
Inspectorate and Enforcement Group. Kasama din ang Bureau of Plant Industry, National Meat Inspection Service, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang operasyon na isinagawa noong December 11 na nananatiling nagpapatuloy. Nakumpiska ang 1,071 na kahon ng iba't ibang frozen meat, isda at produktong agri-fishery na umano'y walang kaukulang permit mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ang lalawigan ng Pangasinan ang nag-top sa Region 1 sa revenue performance sa pamamagitan ng malakas at visionary leadership ni Governor Ramon Gico III. Ang lalawigan ng Pangasinan ay nakakuha ng 5 na major distinctions para sa fiscal year 2024 na nagsushowcase ng smart fiscal management at effective governance. First place ang lalawigan ng Pangasinan dito sa Rehiyon 1 pagdating sa highest locally sourced revenues. First place din sa ratio of locally sourced revenue to total income. Second place ang lalawigan ng Pangasinan sa year-on-year growth in locally sourced revenues. Second place sa total current operating expenditure per capita. At second place sa collection efficiency. Ang nasabing award ay ibinigay ng Department of Finance, Bureau of Local Government Finance sa ginanap na year-end assessment and recognition of top-performing LGUs at ito ay tinanggap para sa probinsya ni Provincial Treasurer Christy Obando at Provincial Assessor Attorney Jeronimo Abad. Nagpapakita ng malakas na fiscal management at sound governance ng provincial government ng Pangasinan. Samantala, daan-daang magsasaka ang lumahok sa ika-3 Urbistondo Farmers Festival na ginanap kamakailan na may temang nagkakaisang magsasaka para sa kaunlaran at kasaganaan ng Urbistondo. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang sipag at dedikasyon ng mga lokal na magsasaka at palakasin ang pagkakaisa sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa mensahe ni Governor Ramon Gico III na ipinarating ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr., muling tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng mga programa, tulong at serbisyong pang-agrikultura sa mga magsasaka katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang higit pang mapalakas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan naman ng Bayambang, ang Local Civil Registry Office ay nagpatuloy sa kanilang Information and Education Campaign sa Barangay Bunlag at Barangay Mangayaw nitong December 17 at 18. Ito ay may pamagat na civil registration, kaalaman, karapatan, kinabukasan, legal na pagkakakilanlan para sa lahat, proteksyon habang buhay. Layunin ng nasabing aktibidad na palawigin ang kaalaman ng mga magulang at opisyal ng barangay hinggil sa tamang pagrerehistro at sa mga update mula sa Philippine Statistics Authority Memorandum Circulars upang maiwasan ang mga pagkakamali sa civil registry records. Nagsilbing tagapagsilita si Municipal Civil Registry Officer Ismael Malikdam Jr. na masusing sumagot sa iba't ibang katanungan at concern ng mga dumalo. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ng Local Registry Office ay ang late registration of birth, death at marriage, correction of clerical error o change of first name, correction of entry in sex or day and month of birth, acknowledgement or admission of paternity at affidavit to use the surname of the father. Kasama dito ang legitimization o legitimation, supplemental report at free mass wedding application. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tinuldukan ng Alas Pilipinas ang 22 taong pagre-reyna ng Thailand sa beach volleyball matapos itarak ang 2-0 demonstration o demolisyon sa finals ng 2025 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand. Unang umarangkada sina Cici Rondina at Bernadette Pons o mas kilalang si Pons nang matikas nilang palugmukin ang sina two-time gold medalist na mga players ng Thailand sa score na 1-0 para makuha ang bentahe sa best of 3 duel. Hindi naman hinayaan ni na Sunny Villapando at DJ
Rodriguez na umabot sa deciding Game 3 ang serye matapos ilusot ang pukpukang 3 games na panalo laban sa Thailand B para tuluyang angkinin ng Pilipinas ang gintong medalya. Samantala, bumuhos ang gintong medalya para sa Team Philippines, isang araw bago opisyal na magtiklop ang 33rd Southeast Asian Games kahapon sa Thailand. Humakot ang mga Pinoy athletes ng 7 ginto. Tampok ang mga panalo ng National Women's Volleyball Team, Gilas Pilipinas Women, RP Blue Girls sa Women's Softball at ni boxer Yumer Felix Marcial. Yan ang kabuuan ng mabalita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ang oras, alas 5:17 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang
magkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon kan selebraan tayo so ingkyanak nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Aya so panahon kan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan sa panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeriswaldo. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon kan selebraan tayo so ingkyanak nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Aya sa panahon kan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan sa panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeriswaldo. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:23 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. Tuloy-tuloy po ang mga party-party, mga Christmas party, mga year-end celebration. Dahil next week yan na po yung Pasko at mahaba na po yung bakasyon. Lalo na po, idiniklara na ng Malacanang na walang pasok yung 29 at saka December 29 at saka January, ano yung isa? January 2 ba? Kaya yung last week ng December, tuloy-tuloy po yan, dire-diretso. Long weekend, kaya maswerte yung mga pauwi. Yung mga, lalo na yung mga government employees dahil wala po silang dire-diretso yung kanilang weekend o yung long weekend po nila. Pero syempre yung mga government employees na yung kanilang trabaho ay nasa ilalim ng Disaster Risk Reduction and Management Council of Office, sila po ay naka-alerto. Ganon din ang mga miyembro ng Philippine National Police, ayan yung mga sa ospital, sa Bureau of Fire Protection at sa iba pa na mga agencies o government agencies na pag ganitong mga season ay sila yung kasama sa mga naka-alerto. Kahapon mga kaibigan, ginanap naman ang 2025 Pangasinan State University Year-End General Assembly and Employee Development Program. Ang kanilang tema ay One Vision, One Nation, One PSU at syempre ang selebrasyon ay pinangunahan ng kanilang presidente si Dr. Albert Galas. Mamaya meron ho ako ipaparinig sa inyo na bahagi ng interview sa kanya kagabi, early evening. Mahaba kasi yung kanyang State of the University address, yung kanyang year-end report at ang shout kaya ang sigaw ng mga taga Pangasinan State University ay saksaki tayo. One Vision, One Nation, One PSU. Siyempre, patuloy pa rin nagniningning ang mga Christmas lights, mga Christmas village ng iba't ibang mga local government units. Wala sigurong lokal na pamahalaan na walang pailaw ngayong taon o mga even nung nakaraang taon. Pero ang nakakabiglang nabalita nga bago matapos ang taon, bago mag-Christmas actually, itong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral na sinasabing nahulog siya sa bangin. Pero yung kwento naman o salaysay ng kanyang driver sa investigasyon ay ilang beses daw siya
nagpahatid itong si former Undersecretary Cabral dun sa area kung saan sinasabing siya nahulog at iniwan siya doon ng kanyang driver at nung huling balikan ay hindi na niya makita. Pero yan po ay under investigation na rin ng PNP at mukhang tinanggal yung Chief of Police ng Tuba Benguet at saka yung Provincial Director dahil di umano, wala pa tayong nakukuha, nakikita o nababasa ang final na report nito dahil di umano yung kanyang cellphone nitong si dating Undersecretary Cabral ay ibinalik sa pamilya. Dapat daw yon ay nasaan yon, sa pangangalaga na ng PNP. Pero syempre abangan pa rin po natin yung mga susunod na kabanata sa nasabing insidente. Sa lalawigan naman ng Pangasinan sa ating probinsya, ayan, mukhang tapos na yung mga Christmas parties. Parang pinakahuli itong yung opisina ng PIMRO, Information Office. Pero isa pa ring magandang balita bilang sukli sa sipag at saka galing sa trabaho ng bawat empleyado ng Kapitolyo ng Pangasinan. Hatid ng pamahalaang lalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Ito pong Beauty Care and Wellness Day. At pinangunahan ng Health and Wellness Club at ng Provincial Human Resource Management and Development Office ang nasabing aktibidad. Ayan naman isa sa mga inaantabayanan palagi ng mga provincial government employees. At layunin nito, itaguyod yung physical, mental at saka emosyonal na kalusugan ng mga empleyado. Gayon din ang pagpapahalaga sa personal na pangangalaga bilang mahalagang aspeto ng pagiging magaling at saka mahusay na lingkod bayan. At iba pang karagdagang report kanina sa ating balita, yung pinakahuling mga natanggap na pagkilala o award, recognitions na natanggap ng provincial government ng Pangasinan. Pero nauna niyan, ang lalawigan ng Pangasinan ay kinilala sa Regional Awarding Ceremony ng Gawad Kalasag at Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for calendar year 2025 naman po yan. Pinangunahan yan ng nasabing awarding ng Office of Civil Defense Region 1. At sa pangunguna ni Governor Monmon Gico, nakamit ng lalawigan ng Pangasinan ang Beyond Compliant o Excellence sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council Office Assessment at Special Award naman sa Best Emergency Response Team. Ayan, congratulations sa lalawigan ng Pangasinan. Pero babalikan po natin itong selebrasyon kahapon ng Pangasinan State University. Nag-umpisa ayon kay Madam Venus, nag-umpisa yun ng umaga. Maraming mga activities, may mga palaro, may mga competition at nagtapos ng mga competitions pa rin. Pagkatapos ng year-end report o State of the University address ng Presidente si Dr. Albert Galas. So, itry ko lang i-connect muna ito sa Bluetooth bago po natin iparinig sa inyo yung interview kagabi kay President Galas. Yung kanyang report mahaba, hindi kakayanin, mauubos yung oras. So, yung sa interview na lang, para iparinig ko po sa inyo. Pero kagabi parang ginanap din ang search for Miss Lingayen. Kagabi yung pageant night at ayon kay sa tourism officer si Ma'am May Viray Rueda, ang crowning naman ay sa fiesta na mismo dahil ang selebrasyon ng kanilang fiesta ay next year, unang first week of 2026, yun yung kanilang fiesta sa bayan ng Lingayen. Karen Edwin, pakiano tong aking Bluetooth para ma-play ko ito. So, puspusan din ang paghahanda ng mga bayan na unang magse-celebrate ng kanilang fiesta nitong
unang buwan ng 2026, kasama na diyan ang bayan ng Pusurubio. January yung kanilang fiesta at saka bayan ng Villasis, na kasama sa kanilang fiesta celebration ay yung kanilang Talong Festival. Ito yung pangalawang local festival pagkatapos po ng makapag-establish ang Dagupan City during the time of the late Mayor Benjelim, yung Bangus Festival. Ang festival dito sa lalawigan ng Pangasinan, kinalakihan po natin ay yung Pistay Dayat. Yan naman po ay May 1 at bago po yan nagkaroon na ng nakapag-establish ang provincial government ng mga traditional na events kasama sa selebrasyon ng Pistay Dayat. And then sometime kung hindi ako nagkakamali sa taon 2012, sa Dagupan naman inilunsad ang Bangus Festival. Pagkatapos po nun, sumunod ang Talong Festival ng bayan ng Villasis at sunod-sunod na. And then after that, after Pusurubio and Villasis, hindi ko lang alam kung meron pang ibang bayan na nagse-celebrate ng kanilang fiesta ng first month of the year. Susunod naman ang Binmalay sa kanilang fiesta. Pero ito na po mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ang panayam kay President Dr. Albert Galas, ang University President ng Pangasinan State University. Pagkatapos po ng kanyang State of the University address kahapon sa ginanap na Pangasinan State University Year-End General Assembly and Employee Development Program, kung saan umulan ng mga prizes sa kanilang raffle prizes kagabi. Walang uwian hanggat hindi natatapos ang kanilang raffle draw. Anyway, eto na po, pakinggan po ninyo. Ibabahagi ko po sa inyo ang ating interview ulit-ulit. Interview kay Dr. Albert Galas, ang presidente po ng Pangasinan State University. Since last State of the University address, as I stated in this university address, 2024 we are using we because we are working as one. We are working as a family. So we imposed that 2024 onwards will be the era of internationalization. So there's nothing we can do but to comply with the requirements of the changing environment na tinatawag nila. With our vision to become a leading industry-driven state university in the ASEAN region. So that's the direction of Pangasinan State University. So nobody will be left behind. So lahat kami, if we will improve, even from the top to the bottom, employees will also improve as a whole. And yung lagi kong sinasabi sa kanila, as you promote yourselves, you should also promote the university. So while improving yourselves through academic training, seminars, research and innovation, extension activities, just to be able to promote or to gain higher ranks. That's being used in our promotion. So if everybody will act as responsible teaching and non-teaching personnel through our set process, yung educational organization management, so the whole system will improve. So that's the concept of the Kaizen principle, the continuous improvement. So kaya po sinasabi natin parati na concerted effort, it is the output or the significant output of our efforts, our unity as one, aiming for one vision and mission and one family. So yun po yung treatment namin. Kaya as you can observe, this theme ngayon sa aming year-end, we conducted it as a whole day. Yung una, may mga palaro kami to promote camaraderie, kasi with the number and growing number of our population among the 9 campuses, nag-i-increase po yan. Kaya minsan, hindi mo nang kilala kung sino yung mga employees from the other campuses. So that's our way to strengthen the bond of each and everyone as one family.
Kaya po nakita niya until this afternoon. Sabi nga namin kanina, let us leave all our academic research extension programs, activities and projects and other endeavors, other responsibilities. All we have to do is to have fun, so celebrate together our concerted achievement, notable achievement in this 2025 alone. So if you can notice, in this year we have a lot of achievements just in 1 year, and hoping that we can increase it in the succeeding years, following our roadmap or the set up the strategic development plan until 2030. Looking at your report to kanina, sir, kumbaga, all corners, and Yeah. malaking, one of the sector na malaking kanabang yung mga learners, ay yung mga students. Yes. Yeah. Of course, among the stakeholders or interested parties, yan nga, we consider all other HEIs naman consider student as the most important stakeholder or interested party, our customer. But because without them, academic institution will not exist. Kaya estudyante dapat parati ang iniisip namin kasi sila yung the blood life of the university. So lahat ng gagawin namin with our strategic goals from 1 to 5 ay para sa mga estudyante namin. Second, employees and other interested parties or our community we serve. Ayan. Right. Sir, based on your state of the university address kanina, sir, ano nga po ba yung kalagayan or kabuuang kalagayan po ng PSU ngayong taon 2021? Yeah, as I have reported to my colleagues, of course, PSU is always aiming to be number 1. So now we are this year alone, we again acquire as the first state university in the Philippines awarded with the ISO 21001 2018 version for its educational organizations management system. So from the past, we always aiming to be the first PQA mastery for quality management in 2021, first ISO multi-campus certified in ISO 9001-2015 in 2016. So we are continuing that legacy that we have started by our former president, now the admin and the CEO of the Philippine Coconut Authority, rather than Dr. Dexter Arbutet. So it is proper na huwag putulin yung trend o yung legacy that we are always number 1, not only in the region, as you can observe kanina, we presented that we are number 1 in terms of research in the region, in instruction, as in terms of board performance, top-notchers, producing top-notchers, still reigning number 1 in the region, and of course known in the country and the ASEAN region and beyond. So yan mga kaibigan, si Dr. Albert M. Galas, University President ng Pangasinan State University, at sa kanyang report din kagabi sa kanyang State of the University Address, ang student population ngayon ng PSU ay 27,376 sa 9 na campuses na po yan. At nakapag-host sila ng 927 na host training establishments and cooperating schools. At for this year, may nakapagtapos na 7,451 graduates. Ang nakakuha ng Latin Honors ay 466. At ang employability rate ng kanilang mga graduates ay 84.42%. Napakataas po yon. Samantala sa mga top performing campuses in licensure examinations. Ang rank number 3, ang Alamino City PSU,
Sa March 2025 licensure examination for professional teachers elementary, ang PSU nakakuha ng 90.72% PSU first-time takers, samantalang 89% naman yung kanilang overall performance. Rank 4 ang Bayambang Campus naman ng PSU sa March 2025 licensure examination for professional teachers. Ang kanilang overall performance ay 88.72%. Pero yung first-time takers ay 93.60%, napakataas. At rank number 3 naman, ang Bayambang sa March 2025 licensure examination for professional teachers, secondary level. Ang first-time takers, ang pumasa ay 93.38%. At ang PSU overall performance ay 85.78%. Ang taas po. Ano yan? Nationwide po yan. Rank number 1, ang Lingayen Campus sa September 2025 licensure examination for social workers. First time taker 100%, PSU overall performance 100%. At rank number 5 naman ang Bayambang Campus sa November 2025 Philippine Nurses Licensure Examination. Ang pumasa first time takers ay 60%. Ang overall performance ng PSU ay 98.81%. Parang isa lang yung bumagsak. Rank number 1 sa ang Lingayen sa nabasa ko na to. Naibahagi ko na. At nakapag-record po sila for 2025 ang PSU ng 8 board top-notchers. Top 10. Ronald Peralta Soriano sa Bachelor of Secondary Education. Sa Professional Licensure Examination for Professional Teachers, June 2025. Ayan, top 10 mula siya sa PSU Asinggan. Sino pa? Top 10 nationwide sa March 2025 exam for teachers. Si Althea Mendoza Rosario, PSU Bayambang Campus. Ang galing. Top 10 sa March 2025 examination for professional teachers. Si Andrew Lin Soriano de Vera ng PSU Lingayen. Top 9. Si Royce Mark Kabakan Ibasa ng PSU Bayambang Campus sa November 2025 Nurses Licensure Examination. Top 9. Sa September and November 2025 examination for teachers secondary. Si Joy Ann Setosa Kasagay ng Urdaneta City Campus. Bachelor of Arts in English Language. Ayan, sino pa ba? Top 8 naman ito, pataas ng pataas. Si Paulo Ignacio de la Cruz ng PSU Urdaneta. Top 8 sa September-November exam for teachers. Top 8 din, si Georgette Isabel Adraneda Bernaldo ng PSU Lingayen. Ayan. September 2025 licensure examination for social workers. At ito ang pinakamataas. Number 1, top 1 nationwide sa June 2025 licensure examination for architects. Si King Nixon Castro Mabanta ng Pangasinan State University, Urdaneta City Campus. Ayan, congratulations. So, part po yan ng report kagabi, ni Dr. Galas ng PSU. Ito pong year-end report. State of the University Address ng PSU. Pero ang oras na po natin mga kaibigan, alas 5:45 na po. Babalik po tayo pagkatapos nito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide.
Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang natin lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon dan selebraan tayo so inkyanat nakatawan tayo ng Jesucristo. Aya so panahon dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan so panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres. Nararaw kiran kabaloyan. Asabilamat so panahon dan selebraan tayo so inkyanat nakatawan tayo ng Jesucristo. Aya so panahon dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo at biyak na sa resubok tan gunigon iran undadalan at nunutan tayo lawas yawatan so panangarutan bendisyon at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo so pakatalos, panamerdona tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres. Okay, oras na po natin mga kaibigan. Ang bilis ha, alas 5:50 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Ayan, ipaparinig ko naman susunod yung interview naman ito kay Governor Ramon Gico III pagkatapos po ng lighting ceremony sa Capitol Plaza. Maganda rin sana yung yung mensahe niya nung the other night. Kaya lang hindi maganda yung aking audio. Pero pagbati muna ng good morning kina Rodel Edades Peralta, Jolin Santipolo, kay Sofia Maril Matias, magandang umaga.
At Chikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang na imbag nga bigat kanyayo apo kay Kaaron Gracielda Matro at kay Nanay Dading magandang umaga. Kay Mamata and Tropa at syempre kay IPDC Vian Venice Chua. At sa iba pa, mamaya po yung ating pagbati. Pero at this point, paparinig ko nga pa. Ito yung, hindi ko na na-EQ ito. Kay Governor Ramon Gico III naman po ito. At makikibalita po tayo. Ayan, ano ba yung mga nangyari at ano yung mga on deck? Anong nangyayari sa kasalukuyan? But anyway, ito po si Governor Ramon Gico III. It's a incidents, 50 yung participation, and of course yung alam naman natin na resilient ang mga Pilipino at tayo mga Pangasinense, but for me resilience is not enough, no. We should do something as a government. So marami tayong programa, no, pangkalusugan, programa sa edukasyon, programa sa turismo, which we hope that could generate more jobs for the province, at saka marami pa. Yeah po, Gab, speaking of program po, ano po yung paghahanda sa Of course, yung sabi ko, healthcare is a priority. That's yun yung pinaka-common sa ating lahat eh. Palagi ko kasi sinasabi pag pupunta ako sa mga events, sa mga barangay, sa munisipyo, and city events, sabi ko, whether tulad ko, I'm a governor, whether you're a governor or you are a mayor or you are a teacher or you are a person, ang common sa ating lahat ay kalusugan, no. Pagdating sa kalusugan, pantay-pantay tayo eh. Walang sino mas maraming yaman diyan, sinong mas may kapangyarihan, no. Sa pagdating sa pangatawan natin, we're all the same. Pag nagkasakit ka, hindi walang pinipili 'yon. So we have to address that. Kaya po yung pagdadagdag po ng ospital, doktor, mga health workers natin, facilities and medical services, so that we can bring forth yung zero balance billing, no, for the basic accommodation for our provincial hospitals ay matupad po natin. Sir, yun nga po nag-award na ng incentive sa mga LGU Yeah. sa Giconsulta. So paano pong strategy naman po for 2026? Well, there will be more incentives for them because yung in-award po namin is the share of the province. But as we committed, whether it's the work or the effort of the province or the effort of the LGU, no, yung fair share nila is ibibigay po natin. So yun yung una. As we receive the funds, binibigay po namin. At may marami pang susunod actually. So next year, bababa ulit tayo in cooperation with the LGUs, the RHUs, of course, to cover as many Pangasinenses as possible. That is konsulta eh. Now they call it yakap. No. Sir, kailan po yung target na opening? We're targeting mga 2026 of, January 2026. Oo, agad-agad, oo. Kasi ang target po natin is 2 million of our population. Sir, yung opening po ng Umingan Super Community Hospital. We're in the finishing stages already, tapos fit out na ng mga equipment. So we're hoping to open that by first quarter of 2026. Bro, meron po tayong historic 2026 budget. Saan po nakalan po yung pinaka-ball po nito? A budget policy nga natin, kaya nga nabibigay natin yung zero balance billing is that 20% of the annual budget is allocated primarily for healthcare. Okay? And hindi pa doon kasama yung ibang mga income coming from collections of hospital, from reimbursements from PhilHealth and other programs of government. We treat them also as revenue for the hospital. So lahat yun tinitipon-tipon namin para yun ang nagiging working budget namin, no, for siyempre manpower, doctors, mga equipment, mga medicines, mga supplies, etc. etc. Oh, but speaking of disaster, kumusta po ang rehabilitation po sa mga damages po dito sa province? Well, let me get back on you on that, no, kasi what we did first is yung cleaning dito sa area ng Capitol Complex, no. Baywalk naman, I think tumutulong din ang national government, of course, with the initiative of the congressman
Congressman Coangco. So pinagtulungan namin. Kaya nakita nyo, medyo may clean up dito. So I think that's the initial effort. But of course, marami pang mga restoration dyan. Mga classrooms which we are also working with DepEd na ma-restore po yun. No? Ngayon, moving forward, inaaral po namin yung dito sa yung alon, yung current, yung flooding, even yung ground subsidence. Alam nyo na gusto ko lang malaman, no, we hired somebody to study, no, para lumulubog by I don't know how many inches or a fraction of an inch yung lupa. Because yung nadideplete yung groundwater, nag-extract ng mas maraming tubig. Tapos yung pag-replenish is mas mabagal, siyempre. Mas mabilis yung pag-extract than the replenishment. So we'd like to have a study on that so that probably mag-ordinance tayo, babawalan natin yun. At siguro, let's utilize the surface water, treat it, yun ang gagamitin natin to be used by the water districts. No? Siyempre, medyo malaking pag-aaral to at saka desisyon. But I think it's a right thing to do considering the future. No? We may be sacrificing now, but yung siyempre, apektado tayo lahat yan. No? Are you privy with this? Okay, may kadugtong pa po yun. Medyo mahaba pa. Kaya lang 3 minutes na lang po yung natitira sa ating oras. Yan po si Governor Ramon Kiko III at marami pa po yung mga napag-usapan at ganoon din nung isang gabi. Kaya lang, ayan, gahol na tayo sa oras. Bago matapos ang taon, may ibabahagi po natin sa inyo yung mga yan. Nabanggit po niya yung paggamit ng surface water, yung galing sa ilog. Actually, merong water district dito na sa lalawigan ng Pangasinan. Ito yung Prime Water, San Carlos City Water District. Inumpisa na nilang gumamit ng surface water. Yung kalahating bahagi ng ng San Carlos City, kung mapapansin nyo kasi, bago pumasok dyan yung Prime Water San Carlos City, medyo salty yung yung tubig nila, tapos madaling kalawangin yung mga bakal. Noon, mayor pa noon, si the late Mayor Jolly Risuello, yung dyan sa may Kakaritan, yung bahay nila dyan, napansin na ho namin, bakit yung gripo nyo, kinakalawang yung tubo, etc. Medyo salty nga yung kanilang tubig. At saka yun nga, lahat ng lugar na groundwater yung source, napapansin po yan na nadideplete yung tubig sa ilalim ng lupa, plus ang kakasnag, so dalin. At saka isa naman talaga sa purpose ng ng San Roque Dam, San Roque Dam ay ito, flood control, tapos for irrigation, tapos for potable water, at saka for energy. Para sa potable water, paano? Surface water nga ititreat. So yung napuntahan ko po, nakapasama ko sa tour kamakailan, kasama ang mga information focal persons designated sa bawat departamento dyan sa lokal na pamahalaan ng San Carlos City. Yan, pinuntahan namin yung water treatment plant dyan sa may Barangay Gulo, water treatment plant ng Prime Water / San Carlos City Water District. At yun, meron silang malaking tubo, malaki yung diameter nito at mahaba, mga 700 meters yata, kasi malapit naman sila sa Agno River, bahagi ng Agno River dyan sa Gulo, nakadirektang submerged sa Agno River at doon kumukuha ng tubig na kanilang ginagamot, dumadaan sa kanilang treatment facility, and then yun yung lumalabas na sa kanilang tubo, papunta naman sa mga consumers. Sa ngayon, sabi po ng pamunuan ng Prime Water at saka ng Prime Water / San Carlos City Water District, nasa 40% na yung nailatag nila. Sa 40% of San Carlos City ang nalagyan na nila ng tubo, at hindi ang target nga continuing kasi to development, hindi kakayanin ng one time big time, at ang syempre kasama na sa joint agreement ng Prime Water with the local government unit of San Carlos City ay in the long run buong San Carlos ay mabibigyan nila ng potable water.
So yun lang, gusto ko lang i-point out na yung pinakauna, not only in Pangasinan accordingly, but sa buong Region 1 na gumagamit ng surface water, yung galing sa ilog, ito po ay dumadaan sa treatment facility and then paglabas niyan ay potable water na ay dito sa San Carlos City. With that mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod pero dagdag pagbati. Good morning kay Kaaron Aurea Arias de Guzman. Magandang umaga po sa inyo. At yung mga kaibigan po natin dyan sa may Pugaro, Barangay Pugaro at syempre dyan sa may Barangay Karaal at Kalmay, mga island barangays, Lumboy at saka Salapingaw. Ayan, nakilala natin sa Pugaro si Kaaron Virgeline Cruz na meron siyang mga dried fishes na tinitinda. Ito naman yung nakuha ng kanilang yung asawa nyo ba at mga kamag-anak diyan na nahuli nila sa dagat. Meron din silang maliliit na espada. Kay Ma'am Roske, good morning. At yung mga suki natin dyan sa may Malibgas Market, good morning. At syempre si Kuya Benjitan, magandang umaga po sa inyo. Muli tayong magkakasama sa Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Edwin Inong. Ako naman po si Liway Manantani Iparagire, nagsasabi po sa inyo na happy weekend at ingat-ingat po lagi. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play